Magandang araw po sa inyo mga kalitar. Ayan, kamusta mga kalitar? Isang napakaulan na araw mga kalitar. Isang maulan tanghali sa inyo mga kalitar. Bali ngayon mga kalitar, hindi tayo makapagpalipad ng ating Vietnam kite. So yung Vietnam kite natin tapos na mga kalitar. Tinapos na namin siya kagabi. At ayun nga, nung natapos namin, balak namin, ngayon mga kalitar, ngayon namin palilipadin. Kaso nangyari mga kalitar ay ayan po yung paligid natin. Halos mga kalitar ay walang tigil yung kauulan. Dahil tag-ulan na ba mga kalitar? Oo, marahil tag-ulan na mga kalitar. Kaya ganyan. Kaya ang tanging magagawa natin ngayon mga kalitar ay gumawa ng saranggola. So gagawa tayo ngayon mga kalitar ng saranggola. Bali gagawa tayo ngayon ng diamond kite mga kalitar. Napakasimple mga kalitar ang gagawin natin, di ba? Pag sinabing diamond kite, napakadali lang kung iisipin. Pero yung diamond kite na gagawin natin mga kalitar ay hindi basta diamond kite o hindi lang basta normal na diamond kite, kasi gagawa tayo ng diamond kite na malaki mga kalitar. So malaking diamond kite yung gagawin natin. Ito, kayas na mga kalitar yung pakpak. Ibigay natin yung sukat para maunawaan din yung mga kalitar. So ganito kalaki mga kalitar yung diamond kite. So higit isang di pa ko yung pakpak nya. Ito yung pinaka naging hubog. So ang sentro nya mga kalitar ay ito, ay yung may black. Tapos yung patindig niya mga kalitar ay mas malaki pa sa atin mga kalitar. Ayan. Mas mataas siya mga kalitar sa akin. So ito mga kalitar, dalawang patpat lang naman yung kailangan natin. At mga PC mga kalitar o panali. Yun ang ating kailangan mga kalitar sa ating gagawing saranggola. At syempre kailangan natin ng pabalat mga kalitar. Kailangan natin ng pabalat, pise, katul, at kawayan. Syempre ang tiyaga. Kailangan natin ng tiyaga mga kalitar para makabuo ng isang saranggola. Dahil umuulan, ay yung content natin mga kalitar ay pupunta muna sa pagbuo. So abangan nyo mga kalitar, basta kung yung ganyang mga ulan, ang kapalit niyan mga kalitar ay isang napakalakas na hangin sa mga susunod na araw. Marahil bukas mahina pa yung hangin, pero basta ganyan mga kalitar may kapalit yan na malakas na hangin. Parang nung kabilang taon mga kalitar, nung gumagawa tayo, tapos nung panagawa natin ilang araw, lumalakas yung hangin, saka tayo nakakapag-test fly. Pero sa ngayon mga kalitar, gaya ng sabi ko sa inyo, gagawa muna tayo ng malaking diamond kite. Diba? So umpisahan na natin mga kalitar, gumawa ng diamond kite. Wait lang pala mga kalitar, nakalimutan ko ibigay yung sukat ng ating mga kawayan. So, sukatin natin mga kalitar. Ito yung patindig mga kalitar. Pasensya na kayo mga kalitar at napakaulan talaga. Ayan mga kalitar. Meron siya mga kalitar, sa inches natin kukuhanin mga kalitar. Meron siyang 69 inches mga kalitar. 69 inches. Patindig, haba ng patindig yon mga kalitar. Tapos mga kalitar, ang mas mahaba lagi yung pakpak. Yung pakpak mga kalitar, kuhanin natin siya sa centimeter. Meron siyang 190 cm mga kalitar. 190 centimeter ang haba ng pinaka gagawin nating pakpak. So, ang gagawin naman natin, umpisahan na natin buuin mga kalitar.
syempre mga kalitar, matapos natin itali yung pinakapakpak, ang hindi mawawala lagi sa ating gamit mga kalitar na pandikit para tumiba yung ating bawat tali. Malaking advantage mga kalitar ang merong gamit na pandikit. Pwede naman talaga maakta hindi siya lagyan, pero bilang pampatibay na rin, nilalagyan natin talaga mga kalitar. Tapos nun mga kalitar, ang ating gagawin naman ngayon ay ang hagting. Kasi ang ganito mga kalitar, pag ganitong kalaki, kailangan mo yung hagting yung pinaka gilid ng pakpak. Mga kalitar, so yung mga dulo ng ating pinakapakpak at pinakaulo, ayan, may tangab mga kalitar. Pati sa pinakapuwitan, meron din. So lagyan na natin siya ng hagting. Ito na mga kalitar yung ating diamond kite. At meron na siyang hagting, ayan. So pabalat na lang ako lang mga kalitar ng ating diamond kite. Ayan mga kalitar. So ito mga kalitar, hindi pa ito yung pinakamalaki kasi yung tropa ko dating vlogger gumawa din. Kung naalala nyo si Adventure ni Tipen mga kalitar, may ginawa siya na talagang sobrang laki. Pero itong atin, hindi pa ito yung sobrang laki, pero matatawag na rin siyang malaking diamond kite kasi hindi siya natural na ginagawa ng mga bata. So, pabalatan ko naman mga kalitar. Okay mga kalitar, dahil ito mga kalitar yung ating ginagawang diamond kite at napaikutan ko ng mga kalitar ng pagkakatul. Tapos kakat na lang natin mga kalitar yung mga labis na babalat sa gilid. Yan. Mga kalitar, wala pa rin tigil yung ulan. Pahapon na mga kalitar pero tuloy-tuloy pa rin yung ulan.
Ito na mga kalitar yung ating ginawang diamond kite. At palilipa rin na lang, kaso mga kalitar talagang umuulan hanggang ngayon. Umaambon, kaya gawin na lang natin siyang payong mga kalitar. Ayan. So ito mga kalitar yung ating diamond kite. At kapag gumanda yung panahon, dalawa yung matetesting natin. Meron tayong B-kite pa mga kalitar. Ay, Vietnam kite. O B-kite na rin mga kalitar kasi yun ang tawag mismo namin. Tapos meron tayong diamond kite. Marami pa tayong testingin mga kalitar na i-content natin. Kaya sa ngayong umuulan, panay muna yung gawa natin mga kalitar. Ayan ang mga kalitar yung ating diamond kite. Ayan. Lalagyan pa natin siya ng palikpik mga kalitar para mukha siyang fighter kite mga kalitar. Oh, di ba? Okay mga kalitar, bali ito hanggang dito na lang yung videos natin. Abangan niyo yung paglipad ng ating mga ginagawang saranggola mga kalitar para makita niyo kung paano lumipad, kung lilipad ba o hindi yung mga ginagawa natin. So abangan niyo mga kalitar at siyempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe para papatak yung mangga. Para ma-update kayo, basahin niyo agad yung saranggola, kalalabas lang natin. Sa mga ganitong content mga kalitar patungkol sa mga saranggola vlogs. Support. Ayun. Bye-bye. Subscribe.